Hello mga ka-trade, another session, another day. Sa video na to, pag-uusapan natin itong napakagandang entry setup na nakita ko dito sa my gold. Hindi porket meron akong profit, hindi na ako nagkaroon ng loss. So syempre, nagkaroon din ako ng loss, pero na-minimize ko yon kasi gumagamit ako ng A+ strategy. Kung paano ko ginawa yon, i-discuss ko sa video na to. Kaya kung ready ka na, let's go! So ngayon guys, itong nakikita nyo sa screen, itong profit natin, tapos itong setup na to, kung paano ko nakuha to, step by step, i-share ko sa inyo kung paano ko tinake ang entry setup na to. Yan. So una-una, pupunta muna tayo sa higher time frame. Every time natitingin ako sa chart, lagi akong tumitingin sa may higher time frame para makita ko yung overall bias. Doon sa lower time frame, huwag kang babase doon guys kung ano yung move doon sa lower time frame. Yun na rin yung magiging bias ng malaking time frame. Hindi ganon. Sa lower time frame, doon lang tayo maghahanap ng entry confirmation. Okay? So kung ano yung bias, halimbawa bullish yung market, so ang hanapin mo lang na entry setup or entry confirmation doon sa lower time frame is pang bullish din or long position or buy position. Clear? Okay. So noon titignan ko muna yung market, kung ano yung market bias dito sa higher time frame. Ayan. So mapapansin mo guys, dito nagsimula siya ng move, itong demand area na to. And then nagkaroon ng series of displacement or ng candlesticks. And then syempre, di ba? Lagi kong pinapaliwanag sa training series natin or mga videos natin, di ba? Ganun lang naman yung trading is supply and demand lang naman yan. So dito, nagkaroon ng demand. So, syempre guys, itong move na to, ang may pakana or may kakagawan nito is yung mga malalaking corporations, bangko, yung mga hedge funds, yung mga whales na tinatawag. So, ito kasi pag minove nila yan, kailangan nilang i-retrace back. Most of the time, binabalikan talaga nila yan kung saan sila nag-entry. So, dito nag-start yung pag-move, pagtaas ng presyo. So, ito last January 16. And then, ilang araw din siyang sukatin natin na nag-bullish. So, 13 days. So, pagdating ng anong araw to? January 29, nag-start na siya mag-retrace back dito sa may demand zone. Okay? So, ngayon, abang paakyat siya ganyan, so, syempre, may mga entry setup tayo nakita dyan for intraday, yung mga maliliit lang na entries. And then, ito, may nakita ko ditong, ito guys, napakalaking factor nito. Yan, yung fair value gap. Itong fair value gap, itong tatlong candlesticks, tapos nagkaroon ng awang dito, fair value gap tawag yan, or imbalance. Okay? So, nung nakita ko to, pumunta ko ng 4 hour, dyan ako naghanap ng entry setup or entry confirmation. So, ngayon guys, di ba last week nagkaroon ng move dito, itong area na to. Ito, ayan drawing tayo. Itong move na yan, so displacement. So, nagkaroon siya ng sell or bearish movement. So, inantay ko siyang umakyat dito sa area na to kung saan siya nagsimulang bumaba. So, ito yung supply zone. So, ngayon, nung nakita ko tong move na to, nung pagbalik niya, diba, ganun lang naman yung supply and demand. Pag bumaba yung presyo, antayin natin, bumalik siya sa taas or dun sa may premium or discount zone. Okay, so kung gagamitan natin to ng Fibonacci, ayan. So, itong nasa baba, itong nasa babang area na to, lahat ng presyo dito, tawag dito is discount. Lahat ng nasa taas is premium. So, kapag yung market is bearish, so syempre, pag bumaba yung presyo or ito, nagkaroon ng displacement, saan tayo maghanap ng confirmation? Dito sa may premium zone. Pero kapag yung market bullish, okay, umakyat, pag bumaba, doon naman tayo maghahanap ng entry confirmation sa may discount zone. So, nakita ko yung confirmation na to dito sa area na to. Ayan. Okay, so sa 1 hour time frame, may nakita kong entry confirmation. Share ko na din sa inyo kung paano ko nakita yung confirmation na yun. So guys, huwag niyo akong kalimutan pakapihan kasi kakayaman mo to. Okay, so ito na yung displacement, itong area na to. Ayan, alright, tapos nag-retrace back. So, hindi agad ako nag-entry dyan. Kasi that time, meron akong meeting at hindi ko nakita to. Itong entry confirmation na to ng sell position. Buti na lang, may nakita ulit akong panibagong entry confirmation dito. Ito. So, kung titignan mo yan sa 15-minute time frame, nag-abang or nag-iwan yan ng fair value gap. So, ito, nagkaroon siya ng fair value gap. So, napaka-perfect ng confirmation na binigay niya dito. So, dito, nagkaroon ng
market structure shift or yung break of structure or chalk or change of character. Sobrang daming terms, no? So ito, nagkaroon dito ng chalk. And then, nung nag-move to, nagkaroon pa dito guys ng super solid na fair value gap. Itong area na yan. So dyan ako nag-take ng entry. Pag take ko ng entry, itong area na yan. So nagkaroon ako dito ng 1:3 or 1:4 na profit. And then, ito yung target area natin. So kagabi guys, habang nagtitraining ako doon sa isa sa student natin sa one-on-one mentorship, pinakita ko sa kanya ng live itong setup na to. At habang nagsasalita kami, sabi ko sa kanya, brother, tingnan mo magte-take ako ng entry. Yung setup na tinuturo ko sa'yo, eto, nakita natin ng live. So pag take ko ng entry, nag-take profit siya. So aside sa gold or dito sa XAU USD, naka-take profit din tayo or may magandang setup din tayo sa may BTC. Okay? So ito guys, aralin nyo po kung paano mag-analyze ng market. Pumunta muna ako sa higher time frame, do sa daily time frame, sa weekly, sa monthly, titingnan ko muna yung bias. And then bababa ako ng daily, doon ako maghanap ng setup. And then bababa ako ng 4 hour or 1 hour, doon naman ako maghahanap ng entry confirmation based doon sa bias. Pag bullish, maghahanap lang tayo ng entry confirmation doon sa discount zone, doon sa baba ng Fibonacci tool. Kapag bearish, doon naman tayo maghahanap ng entry confirmation sa premium zone ng Fibonacci tool or doon sa may supply zone. Okay? So guys, aralin nyo lang kung paano mag-analyze ng market at kung paano gamitin itong mga multi-time frame na to, analysis. Okay? So daily, 4 hour, weekly or monthly, 1 hour, hanggang sa bumaba ka. Okay? So ako hindi na ako bumababa yan sa 5 minute. Minsan sinisilip ko siya pero lagi ako naghahanap ng entry confirmation dito lang sa 15 minute, 1 hour or 30 minutes. Okay? Kasi pag dun sa baba, medyo grabe na yung galaw ng market to. So hopefully, mayroon kayong natutunan dito sa may analysis natin dito sa gold. Ito guys, kahit gaano kaganda yung setup natin, hindi to talaga guaranteed. So lagi natin i-apply yung tinatawag natin lagi na paulit-ulit yung risk management. Kapag marunong ka mag-manage ng capital mo or ng risk mo every time nag-entry ka, yun yung magpupush sa'yo para maging consistent profitable ka dito sa trading. So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell na yan para maging updated ka sa upcoming videos natin katulad nito. So yan na for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. Let's go!